So ito yung ating fertilize ng sampin at dito may basilan. So kulang pa. So tingnan natin kung meron pa ba tayong madagdag po dito. Kasi 36 yung order sa Pangasinan kay Ma'am Luz Viminda Gaspar. Okay, yung ating repeat buyer. So dito sa sampin may nakolekta tayo dalawa. Baka mamaya madagdagan pa to kasi mas maaga pa kasi. Okay, so i-kolekta na lang natin para hindi mabasag. Dito sa mga basilan, yan, merong dalawa dito. So basta may makita tayong itlog, kolekta agad para maiwasan na mabasag. Dito wala. Okay. So dito 23, 38. So sobra na ng dalawa, so pwede na natin itong ipadala. So yan. So dito yung iba ng mga sisiw, medyo marami rin dito. Tapos after natin, na mostly talaga na ginagawa natin ay pagkatapos magpakain sa ating mga sisiw, sa ating mga breeder, saka na tayo magpadala ng mga fertile eggs para sa ganun ay tapos na yung gawain natin dito sa manukan. Yung isa dito, makulit. So sa ganyan na mga edad, ceramic bulb at saka 50 watts na po na incandescent yung ating ginagamit sa kanila. Okay. So far okay naman yung ating mga sisiw dito, pero meron talagang kahit matama yung ating pag-brood sa ating mga sisiw, may times talaga na may mga sisiw na mahina talaga. Tulad dito, tingnan natin sa kabila. Tulad ganito, ginagamitan na natin sila ng mga 100 watts and minsan 50 watts. Pero ganoon pa rin, may mga sisiw talaga na mahina. Pero hindi naman lahat, mga ilan lang. Pero so far marami ang okay yan. Ganyan, 1, 2, saan yung isa? 1, 2, 3, 4, 4 yung medyo mahina. So yan lang naman yung pang-5 yung isa. So yan lang naman. Siguro sa sisiw talaga yan. Okay. Dito sa kabila meron din tayo dito. Medyo malalaki na to sila. Ayan So mga next month pwede na itong pakawalan lahat. So malakas na rin silang kumain. Yan. Magastos na rin to sa feeds. Magtataka kayo bakit hindi pareho yung size nila, kasi nga hinalo ko sila dati dito. Kasi short tayo sa kulungan. Wala kasi tayong ibang kulungan. Tapos may incubator tayo, kaya ganyan yung ating setup sa ating mga sisiw. Okay. So yan po ang ating sampin. At alam nyo, halos araw-araw ako nandito para ma-check natin yung ating mga manok kung may mga problema o wala. So hindi lang natin hintayin na magkaroon pa tayo ng problema. Ayan yung isa, tulad ng isa niyan, binubuli nila. Dapat kukunin natin yan. Okay. So yan, tulad may sugat ngayon lang natin nakita. So dapat ang alaga natin na manok yung kaya lang natin na i-manage, kasi kung maraming mabawa, sayang din naman. Pero actually maganda yung takbo sa ating mga manok ngayon. Dahil sa mga fertile eggs ngayon, tulad ngayon magbenta tayo. Asan sa fertile eggs, mga sisiw. So madalas makita nyo sa ating mga video ay wala na po masyadong mga per kilo. Kasi nga halos wala tayong may binta. Kasi sa sisiw pa lang may bumibili na.
So ganun kaganda or ganun ka-importante yung pag-select ng mga manok. Pag-select ng manok na, for example, gusto natin ng mga native chicken ngayon. So ano ba yung mga in demand ngayon ng mga native chicken? Like for example, mga darag native chicken, mga sampin, basilan, at kung ano pa. For example, gusto natin mag-alaga ng mga heritage na mga manok. So dapat pipili tayo ng mga heritage na manok na in demand pa sa ngayon. Marami naman, Black Australorp, mga BPR, mga RIR. I don't know sa RIR kung in demand pa ba siya hanggang ngayon, pero sa BA at sa BPR sobrang in demand siya. Ang katulad kay Manny Peñol no, na yung mga BA ay ginagawa niya na na manok Pinoy, pinakross niya sa mga oriental na mga manok. Okay. So makintab yung mga balahibo ng ating mga sampin. So that means na maganda yung yung ating mga manok. Tulad niya no, may mga sako. Ganyan, dapat kunin natin 'yan. Kasi peligro 'yan sa ating mga delikado sa ating mga manok. So ito, siguro mga 1 month siguro simula ngayon. Pwede na siguro ito magamit. As long as hindi sila matakot sa mga inahing mga manok. Ito mga sampin to, sinasadya ko na magkasama sila para pagdating sa edad nila, pwede natin silang 1:10 yung ratio sa ating mga manok. At 2:10 sa 10 inahin. Ito yung pwede natin gamitin, magsama sila para maano yung kulungan. Madali lang ba? So yan, mga pure Sampin native chicken yan. Mukha lang nga siyang Huluano, basilan. Kasi sa hindi pa po nakakalam, yung Sampin kasi meron siyang Huluano strain. So that's why ganun po yung hitsura ng ating mga Sampin native chicken. Pero yung Sampin, uniform kasi yung kulay kapag mga pure breed sila ng mga Sampin native chicken. Walang abuhin, walang talisay, or ano ba ibang kulay ng mga manok. Ganyan talaga sila kapag lalaki, ganyan mga hitsura. Okay? So far okay. Dito tayo sa kabila. Hindi ako hindi ako nag-crossbreed sa ating mga manok para ma-maintain ang mga pure na mga Sampin. So dito naman yung mga dumalaga na mga manok. Yung dalawa kasi dito naglilimlim kasi sila. Kaya pinapaliguan ko muna. Dati yung hindi ako gumagamit ng incubator, palimlim talaga, mahirap 'yon. Kasi pag may sisiw yan, pagbalik nila dito, mag-aaway na naman sila. Sa ganito na hindi na na gumagamit tayo ng mga, hindi tayo nagpalimlim sa kanila, maganda ka para tuloy-tuloy yung kanilang pangingitlog. So kita nyo, napansin nyo yung ating Sampin, ganyan ang kulay, lahat ng mga lalaki, mga babae, ganyan yung hitsura. So walang ibang kulay kapag sa pure Sampin native chicken. Okay, so doon yung ating basilan sa sa kabila. Hindi na lang siguro natin papasukin. Tingnan natin. Yan po yung ating mga basila, no? So magandang panahon ngayon. So ngayon ay ipapadala na po natin yung mga fertile eggs, basilan at Sampin sa Pangasinan kay Ma'am Luz Biminda Gaspar. So after natin magkolekta ng mga fertile eggs ng basilan at Sampin, so ito na, malapit na matapos, konti na lang yung kulang. So ipa-ship natin ito sa Pangasinan kay Ma'am Luz Biminda Gaspar
But actually, ika-3 beses na po niyang order po sa atin ng mga fertile eggs, sampin at basilan. Pero ito, mga 36 pieces to na mga na mga fertile eggs. Ito pa isa, yan pa isa. Meron pa doon isa, hindi pa natapos. Okay? So, shout out sa ating buyer today, si Ma'am Los Biminda Gaspar. So, napakabait ni Ma'am. Madaling kausap. So, maya-maya lang ay ipapadala na natin ito sa LBC po, itong mga fertile eggs. Sa Pangasinan to, kay Ma'am Los Biminda Gaspar. Gadget lang ah. Wala, jumari dari sir. Oh, nag-order ka, panda? Nadali ka? O wala talaga? Ayan, kita kay Lasimuhan kay. Wala ba? Agi. Permain na dia. Wato na kung ito mo. Yung ano yun. Ano na nakita. Oh, dawin pa nga. Pero man mo, ano ito? Number 8, tayo.